posibleng magdeklara ng state of emergency ang Sugar Regulatory Administration o SRA dahil yan sa pesteng pumipinsala sa tubuhan dyan sa Negros Occidental. Samantala, meron naman binabalangkas na pulisya at inisyatibo ang pamahalaan doon para matugunan ang problema ng mga magsasaka. Report mula kay Earl Bringas. Matapos matukoy ng DA at Sugar Regulatory Administration ng ilang bayan sa Negros Province na apektado ng RSSI o Red Strip Soft Scale Insects o sugarcane infestation, nagpahayag ngayon ang Department of Agriculture na patuloy na ang ginagawa nilang interventions kung paano mapupuksa ang sugar infestation. Isa sa kanilang binubuo ngayon ay ang posibleng solusyon o gamot para maialis ang mga nasabing peste sa mga tubuhan. But for now, the response is really to procure this necessary biologics and insecticide to combat RSSI. Wala pang malinaw na kung may malaking pinsala na sa mga tubuhan na asset. Wala pa. Ang sinasabi lang ng SRA, mabilis kumalat yung insekto. Apparently, nung tiningnan nila, merong somehow magaling na yung insekto para labanan kung ano man. Nauna nang bumuo ang SRA na isang task force para makapagsagawa na sila ng control operations at mapigilan ang paglawak ng problema sa tulong din ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Isang plano rin ang binuuna ng task force para makakuha ng quarantine measures mula sa Department of Agriculture. Uunti-untiin nila na maayos at maialis ang peste sa mga tubuhan para hindi rin maapektuhan ang supply nito sa merkado. Kasi kayang i-control yung insekto. Ang mahirap kasi, kung yung insekto, yung sakit, ay walang gamot, kagaya na nangyari na dati sa ASF, di ba? Yung ASF, nung umanin, wala tayong panlaban eh. Tapos, unti-unti namamatay yung mga baboy. Talagang from 13 million, naging 8 million. Kasi talagang helpless tayo sa simula. Kailangan mo pa ng security, etc. Ito naman kasi may gamot. So, sir, assured po tayo na wala po itong negative impact sa ating local sugar production? Meron siya, pero hindi pa natin nakikita na gano'n kalaki. Sa naging pag-aaral ng University of the Philippines, may kakayanan kasi ang nasabing peste na pabagsakin ang sugar content ng mga tubo ng hanggang 50%. Daano pang magdulot ng labis na production loss kung napabayaan. Una nagkaroon ng kahalintulad na infestation sa probinsya ng Pampanga noong 2022. At ayon naman sa SRA, pinaghinalaan na nagmula ang nasabing peste sa Luzon, kaya kanilang pinag-iingat ang mga magtutubo na maging maingat sa pagbili ng mga cane points o mga punlang tubo. Sabi ng DA, nakakabahala ang mabilis na pagkalat ng nasabing peste kaya nag-request ng SRA ng emergency declaration lalo na sa probinsya ng Negros Occidental para maayusan ang pagkalat ng RSSI o sugar infestation sa iba pang mga lugar sa bansa. Pipigilan muna nila ang pagpapadala ng mga planting materials hanggang hindi ito dumadaan sa tamang proseso para matiyak na wala itong peste. Ang kinakakabahala ng SRA yung mabilis na pagkalat. So, kaya nag-request sila ng state of emergency declaration for the province of Negros Occidental. So that again, SRA can do the emergency procurement para mabilis na mabili at ma-distribute yung gamot na ipang-spray dun sa mga. So, pinakamaganda pa rin is to prevent yung movement ng mga planting materials without necessary quarantine measures. So quarantine pa rin is the best. Importation-wise, sir, are we still going to be importing sugar? Will depend on sa wisdom ng SRA to check on. Erlo Bingas para sa Batadag Agila, matatag, matapang, matapat.